October ay cancer awareness on breast cancer at isa po siyang breast cancer survivor. At syempre, yung journey ng buong Ladim family, yan po ang ating kwentuhan ngayon dito sa Family Matters. So, welcome, Ate Evelyn. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for inviting us here ang sa haba Family na ng Matters. Mo, ate. Yeah, by God's grace, tumubo na siya at humaba na ng humaba. Sobrang haba na hanggang bewang na. At syempre, kasama niya ang kanyang better half. 27 years na silang married, si Kuya Louie. Yeah. Good morning po sa inyong lahat. Yay! Nagsalita si Kuya Louie. Ayaw niya po eh. Sabi niya si Ate Evelyn na lang ang kausapin. Pero thank you po for taking time to drop by dito po sa ating station. At excited po kami na makahuntahan kayo. Ate Marie, kagaya mo, may listahan si Ate Evelyn. Oo nga, siya. Sige, Ate Evelyn, go! Binabati ko po ang aking anak, si Brian Neal. Teacher siya. Nasa klase siya ngayon. And also, my daughter, ang aking bunsong anak, si Katrina. Nasa school siya ngayon. And of course, I would like to greet my mom, si Apolonia Bañez. She's now in Calgary, Canada. And together with my sister, si Melody Bahaya, and her entire family. At gayon din, gusto kong batiin ang United Pentecostal Church of Novaliches, headed by Pastor Oscar Picar, at si Brother Jess Quijano. Good morning po sa inyo. And of course, I would like to greet our Cornerstone Church, lalong-lalo na ang mga couples, fellowship leader namin, si Sister Eileen Masuecos at si Pastor Raymond. And of course, si Lisel and Gleby. Good morning sa iyo. Alam ko na parati kang nakikinig dito sa Family Matters. Hope you will enjoy listening today kasi ako yung guest. Yan lang po. Thank you. Yan. Si Kuya Louie. Kuya Louie, bumati ka naman sa mga ka-couples nyo. Yeah. Binabati ko rin sila Pastora Proy at saka ang kanyang husband na si Architect Perdy Bitan. Ganun din sila Ayet Velasco at saka si Joy ng Couples Ministry. Ayan. Kayo ba, Kuya Louie at Ate Evelyn, ay matagal na rin pong listeners ng DZAS? Opo. Yes. Natatandaan niyo pa ba kung anong taon kayo nagsimulang nakinig? Parang 2004. No, 90s eh. Yung kay Hardin ng Panalangin. Yung kay Kaesong. Kay Kaesong. Okay. So, si Kuya Louie, mga 90s pa lang nakikinig na. Okay. Si Ate Evelyn, regularly nung mga 2004. Okay. 19. Iniisip pa ni Kuya Louie. Mamaya, pagkaisip na po niya. Samantala, welcome back dito sa Family Matters over 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan din sa FEBC.ph, maging sa DXKI at sa DYVS. Isang pinagpalang araw ang bati namin sa iyo, kaibigan. At siyak, mapapagpala ka na naman sa kwento ng couple na bisita po natin ngayon dito sa ating program. Samahan niyo po kami, Heidi Sampang At Marie De Jesus. Ayan. So, salamat din pala kay Kuya CJ Laudato sa pag-agapay sa broadcast natin ngayon, maging kay Ate Joanna Peras. Woman of Faith and Strength. Yan po ang topic natin ngayon with Miss Evelyn Ladim at ang kanyang husband na si Kuya Louie. Welcome back po sa ating Family Matters. Thank you. Ayan. Siguro, pagkwentuhin muna natin sila, Ate Marie. Paano ba sila nagkakilala? Ayan. Oo. Sino magkwekwento? Si Kuya Louie siguro. Sige na, Kuya Louie. Sabi niya, Mahabang kwentuhan Kuya, to hanggang 11 lang tala. Mahaba to. Iklian mo lang, Kuya. Paano? Kailan kayo unang nagkita? Nag-start kaming magkita sa mata noong 1977. Okay. Hanggang sa... Paano kayo nagkita? Saan? Anong okasyon? Ano yun party. Party pa nung araw yung mga tawagan. Si Evelyn active yan sa organization nila sa Youth. youth. So, yung classmate
ko, tsaka si Evelyn, magkapit-bahay. So, doon ako yung parang nag-stay sa classmate ko. Parang tambayan namin. Parang may common friend kayo. Okay. Hanggang sa doon ko siya na-meet, si Evelyn. Dahil sabi nung classmate ko, merong silang party. Umattend ka. Sabi ko, sige, why not? Try ko. Ano yung youth org na yon, Ate Evelyn? Organization namin lang sa dun sa parang pinaka-barangay namin. So, parang okay. it's membership siya ng mga lahat ng youth doon. So, ang objective nun is to help out in the cleaning of the barangay o kaya to help out. Kasi nung Catholic pa kami, to help out during fiesta, pag may mga Santa Cruzan, mga ganon. Okay. Yan. So, doon kayo unang na-cruise ng landas. Pero that was 1977 pa. 1977. 35 years ago na yon. Oo. Kasi taon yun ang kapanganakan ko. Kaya bilang Kaya mo, bilang madali mo. ako mag-compute. Inisip ko, ba't ang bilis mo makompute? Bakit kasi kino-compute ko ulit, Ako, in-exercise ko yung isip kaya ko ayaw ko yung numbers 35 years ago yun. 27 7 years years. kayong married. Bakit parang ang tagal? Mag-boyfriend kami for quite some time and then we broke up. And then after that, kasi high school pa lang ako nun eh. And then, nung nag-college na kami, parang naghiwalay na kami. Kasi hiwalay din kami ng university. So, nag-break na kami. And then, syempre, nakipag-boyfriend na rin ako sa iba. Okay. And then, siguro talagang we're meant for each other. Nagkita kami ulit. Sa party na naman ba yan? Oo, nagkita ulit. Party ba? Talagang party girl. Party people pala kayo, ha? Hindi na party tawag naman doon. Disco naman. Disco naman. Disco na yun. Okay. During that time. So, hindi naman namin akalain na yung pagkikita namin noon, again, ang next step na pala is, magpo-propose na siya ng marriage. So, ibig sabihin, mas mabilis yung naging relationship nyo the second time around Yes. na. Okay. Yun. Oh, love is lovelier. The second time around. Tapos, kinasal po kayo. Yeah, 1985. Ngayon po, ilan po ang kids po nila? Dalawa lang naging anak namin. Si Brian, di ba, kilala mo siya? Yes, From Trumpets. Yeah. And then si Katrina. My son is 26 years old. 25 pala, sorry. And my daughter is 22. Okay. At sa inyo pong journey together, masasabi po ba na yung pagkakasakit po ninyo, Miss Evelyn, ang isa sa talagang sumubok po sa inyong pamilya? Yes, definitely. Isang malaking pagsubok na parang pinagtulong-tulungan namin ng aking buong pamilya. Mula sa asawa ko hanggang sa dalawa kong anak. Of course, my immediate family also, my mom, my dad, and all my sisters. Isa siyang malaking pagsubok na dumating sa family namin. Pero naku, baka maiyak ako. Okay lang po. May tissue po si Ate Maria. Sige. It happened nung year 2004. Actually, nag-collapse lang ako sa church. Nag-collapse ako in the month of June. Pero, na-diagnose lang ako na I have cancer in the month of November. Yeah. June, July, August, September, October, November. After 6 months. After 6 After 6 months. months. So, I thought it was just, parang stress lang or nahihilo lang. Parang normal na. Kasi ano po yung ginagawa niyo ba noon? Busy person? Hindi, nasa church lang ako. Kakatapos lang ng worship service namin. And then, bigla na lang ako talagang nag-collapse. Yeah. And then, ang findings lang at that time is, may high blood lang ako. But then, yun nga, I had cancer na pala. And then, nung na-diagnose naman ako nung November, so immediately, ang gusto ng doctor is I undergo a biopsy. Then, yun, after a week lang na-diagnose that I have cancer. Yeah. Okay. At yung cancer po is Breast cancer. may stage po. Stage 2B. Yeah. Paano niyo po tinanggap yung balita na yon? Actually, yung result kasi niya, nung nakuha yon ni Louie yung result, I was in Hong Kong.
So, syempre kinakabahan ako kung ano yung result. Sabi niya, tumawag ako overseas, and then sabi naman niya, hindi ko kasi maintindihan yung wordings dito kasi sabi niya scientific, yung clinical terms. Pero ang totoo pala nun, alam na niya na may malignancy. Ayaw lang niyang sabihin. So, when I got back to Manila, nung nasa airport pa lang kami, tinatanong ko na kung anong result. Sabi niya, ay, hindi daw niya nadala. So, hindi pa rin niya naiintindihan. So, I had nag-suspect na ako na, siguro meron talagang something. Kasi parang ayaw niya lang sabihin. Basta may nafe-feel na ako na gano'n. Bakit ganon, Kuya Louie? Ayoko siyang baka mabigla or ibig sabihin kung pwedeng siya na mismo makatuklas nung nandun sa resulta. Ayoko kasi nung nabasa ko nakuha ko yung biopsy result niya, umiyak na ako na meron nga siyang cancer. So, parang nanghina ako. Bilang tao, kahit ka Christian, nagtatanong ka kay Lord, bakit yung misis ko pang may ganong nakuhang karamdaman. So, yun ganun nga na gusto ko siya yung siya na lang magbasa dun sa resulta na hindi nanggagaling sa akin. So, hindi po totoo na hindi nyo naiintindihan yung findings po doon. Opo. Hindi nyo lang po alam kung paano i-break yung bad news, quote and unquote. So, noon kayo pa lang ang nakakaalam. Niya, hindi pa po. Oo. Bali, ako lang. Sinolo ko. Mga ilang araw ka ba nung nasa Hong Kong na kinikim-kim ni Kuya Louie yung vital info na alam niya? 3 days yata. 3 days lang. 3 days. Paano yun, Kuya Louie? Sa 3 days talagang iyak ka ng iyak? Iyak ng iyak, pray ng pray. Baka hindi ka makatulog? Hindi ako makatulog. Buti na lang, andun yung 2 kong anak. Pinaalam niyo po sa kanila? Hindi pa rin. Hindi pa rin. So talagang si Daddy, noong mga panahon na yon, Ate Marie, parang kakaiba siya. Parang hindi po ba na-sense ni na Brian na parang may dinadala si Daddy? Wala. Kasi marunong akong magtago nung ganyang... Gusto ko talaga sa amin 2 muna mag-asawa yung yung information. Yung information bago kami gagawa ng hakbang or solution. Ate Marie, ano po yung paliwanag po doon? Bakit ganun minsan yung reaction po natin? Maaring, kasi sabi niya, hindi ba nagtatanong siya? So, nandun yung possibility na wish niya nagkamali sa yung findings. So, na pag dumating, and then possibility na check up uli, hindi totoo yung unang result. Okay. So, sige po, mamaya itutuloy po natin ang ating discussion. Pwede po kayong mag-comment sa amin sa 2299, gamitin ang keyword na DZAS or hanapin po kami sa FB, sa Facebook. Ang atin pong fan page ay 702 DZAS Family Matters. Magbabalik po kami, huwag kang maglilipat. Yan ang theme song ni na Miss Evelyn at Kuya Louie Ladim. Napakinggan niyo po Endless Love dito sa Family Matters. At nakita natin kanina, Ate Marie, diba, kung paanong itinago muna ni Kuya Louie for 3 days yung hindi kagandahang balita at katotohanan na nalaman niya mula sa mga doctors dun sa biopsy na mula kay Ate Evelyn. Na yun nga, breast cancer, stage 2B. Ngayon, itutuloy natin. Ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga anak? Nung nalaman ko na, syempre parang nasa state din ako ng shock. Sabi ko, oh no, may sakit ako na malala. Ganun kagad yung pumasok sa isip ko. And then, syempre we have to be open to our children para
alam nila kung ano yung mga mangyayari, susunod na mangyayari. So, kinausap namin sila over dinner. Ang initial reaction ng anak kong lalaki, si Brian, sabi niya, "Oh no, mommy. So, ibig sabihin, you're gonna die?" Sabi niya agad. Kasi sa word na cancer, kala niya mamamatay na ako. So, syempre, at that time, nung kinakausap namin sila, hindi naman pumasok sa isip ko na mamamatay na ako eh. Sabi ko lang, may sakit lang ako. Pero nung sinabi yun ng anak ko, parang na-feel ko tuloy mamamatay na ako. May sakit akong cancer. Ganon yung naramdaman ko. At that time kasi, high school pa lang, yung bunso ko naman, si Katrina. So, hindi pa niya masyadong naiintindihan. Sabi niya, "Mami, paano ka gagamutin?" Parang ganon. So, yun. Tapos, ay... Then, immediately, I underwent operation. Yeah. Kasi yung finding sa akin is invasive ductal carcinoma. Meaning, in 30 days, pwede siyang maging stage 3. Ganun siya, parang ka-active. Kaya, kasi invasive yung nakita sa akin. Kumakalat. So, mabilis daw kumalat, according to the oncologist. So, immediately, nung December 15, na-operahan na kagad ako. Ito pong balita na ito sa inyong pamilya, paano nyo po ito hinarap? Parang yung fears po, yung sinabi nga ni Brian na you're gonna die. Nung sinabi ng doctor na you have to undergo an operation, hindi muna kami nag-decide na magpapa-opera na ako dun sa hospital na yun. And then, ang advice naman kasi ng family ko, magpa-second opinion kaya muna tayo. Kasi baka naman, operation is not necessary. So, we went to another hospital. Salitang, God is my comforter, God is my healer, and God is my great provider. So, I have that strong faith na after the operation, gagaling ako. Yeah. Kaya lang, syempre, mag-undergo na ako ng operation. And at that time, eto rin yung time na talagang we are encountering parang huge financial difficulties. Kasi eto din yung time na parang nagpatong-patong yung pagsubok namin sa buhay na eto rin yung time na kaka-sheriff pa lang nung bahay namin. Yung binili naming bahay at lupa na sheriff. So parang hindi pa kami masyadong nahihil dun sa mga trials na ganun kasi wala na kaming bahay. And then may cancer ako. So parang ano yung uunahin namin? Parang kailangan namin bumili kasi ng bahay. Pero eto naman kailangan akong ipa-opera. So kailangan naming i-open up din sa family ko dahil kailangan namin ng financial help. Yon. But then, talagang God is good kasi it turned out to be well. All the expenses were fine. Parang lahat naman nasolusyonan nang hindi na kailangan mahirapan pa kami. Yun. Sa mga panahon po na yon, parang sino po yung nagpakita ng mas katatagan? Si Kuya Louie ba o ikaw mismo na pasyente? Ako bilang pasyente, talagang sabi ko, Jesus is bigger than my problem. I have a big God who will help me out to get well. So matatag ang loob ko. I am really determined to get well. But then, akala ko naman, nagkaroon ako ng feeling na baliwala lang siguro sa asawa ko yung sakit ko kasi wala akong nakikita na na pag-aalala masyado sa kanya physically parang na, relax obvious, siya. Parang relax lang siya na okay, may sakit ka, operahan ka na bukas, okay, fine. Nalaman ko na lang na ang strategy pala niya para mapakita sa akin na malakas siya, para malakas din ako. Pero ang totoo nun, bumababa pala siya parati sa CR, dun siya umiiyak. Kaya pala sabi ko, bakit kaya ang tagal-tagal mag-CR ng asawa ko? Parang, kasi di ba may sakit ka, so nasa kwarto ka. So parang bababa siya ang tagal-tagal bago makabalik. Nung pala, dun pala niya binubuhos lahat. Dun siya nagpe-pray, dun siya umiiyak, dun niya ginagawa lahat. Kay Lord, nagdadalangin siya kay Lord, pero sa loob daw ng CR. Kasi pero dun sa'yo, niya kayang gawin. Pero sa akin, di niya sinasabi na nag-aalala ako. Or, alam mo, strong ako. Parang both wala siyang sinasabi. Ganon. Kuya Louie, bakit ganon ang strategy mo? Ayun nga.
Kasi ayoko nga yung nakikita niya na nangihina ko. Pero hindi ko pinahalata na yun nga, yung ginagawa ko, parang baliwala lang na may sakit siya. Yun ngang yung time nung operation niya tinawag ako, nag-paging yung hospital. Pinapunta ako sa operating room. Doon pa lang natakot ako, kinabahan ako ng gusto. Parang sa kilagitnaan ng operation, pinapage in the beginning pa lang. So simula pa lang. Kasi kapapasok niya pa lang ng operating room Bigla na lang na pinapage ako. Oo. Hindi na ako nag-elevator. Naghagda na ako papuntang pirate seat, nagmamadali. Habang bumababa ako sa stairs, pray na ako ng pray, Lord God, ganito, ano na naman na nangyari, Lord, sabi ko sa So pagdating ko dun sa operating room, pag-buzzer ko dun sa door nila, sabi sa akin ng doktor, hindi matutuloy operation ni misis mo dahil tumaas yung kanyang high blood. Blood pressure. Nag-high blood siya. Nag-high blood siya, kaya sabi ko din kasi, kaya ko to, I'm strong. Pero deep inside pala, sobrang nininervyos ako. So, nag-manifest yon sa pag-shoot up ng BP ko. Okay. Kasi nung gabing yun naghahabili na siya Louie, ito yung ganito, doon mo kukunin sa aparador, mga ganyan. Siyempre, di ba practical lang na operahan ka? Kailangan mag-iisip ka na, what if I will not really make it after the operation? So, yung gabi na yon, physically prepared na ako tapos na yung mga blood test, yung mga ganyan. So, ang binilin ko naman that night is, nasan yung insurance policy ko? Parang ganon. So, syempre, di ba pag pinag-uusapan yung insurance, parang sinasabi nila, dahil mamamatay ka na ba? Parang ganon. So, naisip ko lang, kasi baka mamaya if something happens to me, hindi nila alam kung saan hahanapin yung mga dokumento. So, yung mga ganong bagay. Kaya nga sabi ko sa kanya, ako nang bahala, magkano ba laman yan? So, na-hurt ako noon. Na-hurt ako talaga kasi na-hurt ako kasi parang sabi ko, ganun lang bang isasagot niya sa akin na magkano ba yung policy na yan? Ilang milyon ba yan? Ganon. Na-hurt ako nung pala, nagpapatawa lang siya, pero deep inside. Sandaling-sandali na lang hahagulgul na siya. Tapos, na-hurt lalo ako kasi sabi niya, sandali lang mamaya ka na mag-turn over niyan. Bababa lang ako. So, I didn't know again na kailangan na niyang mag-CR ulit. Umiyak na. Dahil bababa na pala yung luha niya. Parang ganon. So, yun. All throughout, tinatago niya na umiiyak siya. Syempre, natuloy ang operation nung nag-normalize na ang BP mo. The next day. The next day. Tapos, kaya lang, nung the next day na kailangan i-prepare na ako ulit for operation, pumunta naman dun yung doctor para sabihin na in-inform lang namin kayo na yung operating room na hindi nyo nagamit kahapon, babayaran nyo rin. So, syempre, parang, naku, paki-BP ulit ako kasi feeling ko tumaas ulit yung BP ko. Parang ganon. Yung maraming mga not so good things na mga nangyayari. But then, nung naggawa na yung operation, syempre, wala akong malay nun. Parang nanaginip lang ako. Totoong-totoo na nanaginip ako na may mga kalaro akong bata. Yun yung napanaginipan ko. Naglalaro lang ako together with the kids. Tapos paggising ko, may gumigising sa akin na bata. Pala tapos na yung operation. Okay. So, successful yung operation. At syempre, Ate Evelyn, dumaan ka sa mga chemotherapy. Yeah. 6 cycles of chemo. Akala ko kasi noon after the operation, okay na ako. Nung pala, I will go through a more, more inconvenient kind of treatment. Kasi syempre, alam naman natin na ang pagkikimo, parang ang alam ko lang kasi sa chemo noon, theoretically, na isa-shot ka ng vials, mga ganon. Pero nung nag-undergo na ako, yung first shot ko talagang, doon ko lang naranasan yun sa buong buhay ko. Napakahirap pala ang kinikimo.
Kaya nga naisip ko, Ano yung pakiramdam? Pakidescribe. imagine kasi yung 5 bottles of medicine, kailangan isaksak sa'yo yon in an hour. Lahat nung sunod-sunod. After one medicine, then another medicine, then another medicine. So, during the chemo, parang okay lang kasi actually ako, hindi ako humihiga pag kinikimo ako. Nakaupo lang ako. Parang yung normal na binibipi ka lang. Parang ganun lang yung position. Kasi nga, sabi ko, I'm strong. Kaya ko to nang nakaupo lang. So, ang feeling nun is, parang sobrang groggy ka. Parang high na high ka sa drugs. Kasi totoo naman dahil inabsorb ng katawan mo yung ganong kadaming drugs Saka in an sa hour. ugat talaga, so diretso talaga yon. So, after nun, ang magiging reaction ng pasyente is susuka siya. Yun. Normal daw yun, sabi ng doktor. Kaya kami, may baong kaming parang maliit na planggana sa kotse. Kasi, para ready na ako, pagka susuka na ako, tatapat ko na lang yung yung basin. Doon na ako susuka. Yung post-chemo. Habang nagbabiyahe ka, suka ka na ng suka. Ganon. Okay. Oo, mahirap siya. Kaya lang, syempre, pag, second dose, second shot na naman, mahirap pa din. Yung third, parang naramdaman ko din, parang nasanay na yung mga ugat ko na tinutusok-tusok. Parang unang tusok na sumabog yung ugat. O next ugat na naman. Parang 3 ugat bago mapa-perfect na makakapag-start ng chemo. Ganun siya kahirap. Pero, sabi ko, dadaanan ko lang to pero gagaling din ako. Dumaan ka din sa nag-fall yung hair mo. Ayun, on the second chemo, naramdaman ko, one time naligo ako, parang maraming nalaglag. So, nakita ko na yung sinabi ng doktor na I should expect that my hair will fall in the second or in the third chemo, ganon. So, yun na nga, nabawasan na siya. Until such time na wala lang, naglalakad lang ako sa bahay, hindi ko namamalaya, nahuhulog yung mga buhok ko. Yun. Hanggang sa, on the 4th cycle, I think, wala na talaga akong buhok nun. Yeah. Ano yun? Kusa silang nahulog o pina-shave mo na Hindi. rin? Kusa siya talagang naubos. Naubos na siya ng naubos. Talaga. At isa daw yon, di ba, Ate Marie and Ate Evelyn, dun sa sinasabi nilang, yun, talagang ma-i-internalize mo talaga yung sakit. Yeah. Yung sakit kasi na nararamdaman mo physically, tapos meron ka pang emotional, parang nagiging unstable ka kasi unstable kasi nga meron kang pinagdadaanan na gano'n. Then, nakikita mo sa harapan ng salamin na umiiba na rin yung itsura mo. Ganun. But then ako, parati akong nagdadasal kay Lord na bigyan niya ako ng strength na kada gising ko ng umaga, mafe-feel ko na maganda pa rin ako. So, kahit kalbo na ako, maharap talaga ako sa salamin. Sinasabi ko, kaya ko pa to, lalabas pa rin ako ng bahay. I can be as normal as I can. So, gumamit ako ng mga something para gumanda pa rin ako. Nag-wig Kasi ka. sayang naman yung pagtatrabaho ko sa fashion, di ba? Oo, yun na nga ang next kong itanong. Diba? Kasi, kahit nagkikimo kasi ako, my boss allowed me to go to work. For reasons, number 1, para daw malibang ako. So, if I want to go to work, kunyari, 1 hour lang a day, tas uuwi na ako, fine. Hindi talaga ako mag-work noon kasi naka-sick leave ako. Pero feeling ng boss ko, kasi my boss underwent also breast cancer So, alam niya yung pinagdadaanan niya, ko. oo. Yeah. So, parang sabi niya, don't just stay in your house kasi you will just look at the 4 corners of your house para malibang ka, pumasok ka, sabi niya. So, I have a room in the office na syempre, kailangan yung room nakasara na lang permanent kasi bawal sa akin yung may mga taong may ubo, mga ganun. So, pumapasok ako 1 hour, 2 hours. Then, nag-enjoy ako kasi may sweldo ako ng 1 hour. May bayad yung 1 hour. Kahit na, parang ano lang yon, parang pinagbigyan lang ako ng boss ko. So, nag-wig, hindi pa ako nag-wig noon bandana lang. So, I have beautiful bandanas kasi binigyan din ako ng boss ko. So, nakabandana ako. But I want to go to the supermarket. Pwede naman you can live normal lives. Like you go to the supermarket, you go to anywhere you like.
provided naka-mask ka lang. So, nakabandana ako kasi kalbo ko, tapos naka-mask ako. Na-offend ako kasi minsan yung may makakatabi ka sa supermarket na iiwasan ka kasi akala may nakakahawa kang sakit. Ganon. So, nag-isip ulit ako. Sabi ko, what if mag-wig na lang ako? So, bumili ako ng mga magagandang wig. Siyempre, yung fashionable. Yung medyo, gusto mo ng kulot, mahaba. O gusto mo naman ng mukhang Koreana na may Ngayon, bangs. kulot ka, bukas may bangs. Yan, ganon. So, ganun ang ginawa ko. So, yun, normal naman. Pero naka-mask pa rin ako. Yeah, ganon. So, para iwas na makakuha ka ng mga sakit kasi parang madali Low kayo- immune kasi pagka nakikimo ka. Okay. At nakompleto mo yung 6 cycles of nakompleto chemo. ko. Oo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin lahat. May tanong ako kay Kuya Louie. Kuya Louie! Ayaw na niya sumagot. Kuya, kaya mo itong sagutin. Eh, yun nga, di ba? Ang ganda-ganda ni Ate Evelyn. Tapos nasa fashion industry siya. Dahil yun taga yung trabaho niya. Mapustura siya, naka-makeup, di ba? Tapos nag-abroad. So, talagang level up. Tapos biglang, yun nga, nawalan siya ng hair. Kahit ba nasa bahay siya, nagme-makeup pa rin siya nung nagkikimo siya. Hindi na. So, talagang bare lang. yung mukha niya. Paano mo siya tinitingnan nun? Naaawa ka ba? Or feeling mo nami-miss niya yung dati niyang lifestyle? Tinitignan ko siya pagtulog na lang siya. Pag nakahiga na. Tapos, saka ako magsasalita mag-isa. Natanggap ko na eh. Natanggap ko na kung yung kanyang sakit. Natanggap ko na yun. So, bilang asawa niya na paano ko siya suportahan sa kanyang sakit. Actually, si Evelyn, may sakit na yan, nakikimo. Nag-ano pa yan evangelize sa ministry niya. Nag-aaral pa yan, nagtuturo pa yan sa mga bata, sa street children. Doon sa mga, yung sinasabi nilang sa ilalim ng puno. Siya yun, kasama siya doon. So, naka-mask? Naka-mask siya, tapos nakabandana. So, pero sabi mo, di ba maganda pa rin ako? maganda pa rin, kahit, Kasi yun ang iniintay nila. ayun ba? Kung paano mo nga raw ako tinitignan. Pero hindi naman niya sinabi na ang sagwa ng itsura ko. Pero Hindi ko. ako nahahalata ko din na parang napapahinto siya. Kasi Parang nga, nanibago siya. Napapatitig siya sa akin So ayoko naman din magsabi na, why, how do I look ba? Ayoko nang magganon kasi baka naman biglang magkamali siya ng sagot sa akin, ma-hurt pa ako. So wala Kasi lang. minsan, meron din kasi ako na friend na nagkaroon siya ng breast cancer tapos she decided nga na i-shave na yung ulo niya. Kasi yun nga masakit nga na unti-unting nalalagas yung hair. Tapos ang nakapagtulak sa kanya na mag-wig, kasi nga yung look ng nanay niya, ng tatay niya, yung parang hindi lang sinasabi, Naninibago, pero naninibago. Tapos may awa na rin nakasama. So parang it helped na nag-wig siya para medyo gumaan yung pakiramdam ng mga kasama sa bahay. Ako, yun din ang ginawa ko. Hindi naman sa sarili mo, no? Kasi sabi mo, strong and confident woman ka. Sabi ko kasi okay lang sana kung ako lang ang titingin sa sarili ko Kaso syempre, maraming taong nakapaligid sa'yo. Diba? Hindi mo naman din alam kung anong nasa loob nila. Diba? Minsan- Hindi naman At pwedeng syempre, mega-explain ka Saka palagi. ayoko din namang marinig sa kanila na, uy, naaawa ako sa itsura mo. Oo. Diba? Kasi paano naman ako gagaling noon kung gano'n ang maririnig Yes, ko? oo. Minsan nga may bumisita sa bahay, mga kapatiran. Yung anak ko tsaka ako natataranta eh. Sabi nung anak ko, Mami, may mga bisita sila, brother. O, yung wig mo, isuot mo na. Dali, baka dumating, pumasok na sila. Kami yung sabi niya, hindi, okay lang. Hindi, ayoko. Nandito lang ako sa loob ng bahay ko Sabi ko, so Mainit yan, ayoko mainit. mag-wig. Pero pwedeng magpabisita. Kung under chemo ka ba? Pwede naman. Basta wag lang After- silang may ubo, ganon. Or ako talagang totally naka-mask na lang. Okay.
Hihinga muna tayo at ipapakwento natin mamaya kay Ate Evelyn kung kailan niya natanggap yung total healing mula po sa ating Panginoon to inspire din at magbigay din po ng kalakasan sa mga tagapakinig na posibleng nasa ganitong sitwasyon po ngayon sa kanilang buhay, pamilya at kung paano nga bang nakakapagpalakasan ang members of the family kung ang isa or yung ilaw ng tahanan ay meron pong matinding pinagdadaanan. Narito muna si Kumaring Josie ng FNRI DOST. Ay, ako, ayoko na talaga. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa mga kwento at mga palabas na ang sakit sa dibdib ng ending. Nagbabayad na ako sa mga... DZAS. Welcome back po sa Family Matters, tahanan ng kwentuhang pampamilya ngayon. Message of hope and inspiration mula po sa isang babaeng pinatatag ni Lord sa kanyang mga karanasan. At syempre, nagpapasalamat tayo dun sa pananampalataya na ipinakita niya during the time na siya po ay tinamaan ng breast cancer, stage 2B. Muli, kami po ang mga kasama ninyo hanggang alas 11 sa Family Matters. Marie de Jesus. Ayan. At ako naman po si Heidi Sampang. Mga bisita po natin ngayon si Evelyn at Louie Ladim. Welcome back po. Sa sobrang excited ko na makita kayo today, ay hindi ko na kayo napabati ng iba pa. Meron pa ba kayong mga gustong i-greet ngayon? May mga nag-text pa ba dyan? Oo. Binabati ko si Dr. Vanji Reyes. She's my younger sister. Mm-hmm. And ang asawa niya si Pastor Chris Reyes. Hello. And Gina. binabati ko din yung iba ko pang sisters, si Gina and si Gigi Banyes. At of course, yung brother ko na Sa Discovery. who's working at Discovery, binabati ko siya. Kasi congratulations din kasi na-promote na pala siya ulit. Yun. Si Congrats. Dave Banyes. Yan. Ano yun? Younger? Youngest brother ko. Okay. Sige. Ilan ba kayo magkakapatid? Ate 6 Evelyn? brothers and sisters. Yan. Ate Marie, madaming nag-Facebook sa atin, mga message of encouragement para sa mag-asawang guest natin ngayon. Eto, basahin ko ha. Di man po tapos ang pagkukwento ni Mrs. Evelyn. Nayak naman po ako habang napapangiti sa reaction ng kanyang hubby about sa insurance niya. Dapat po tularan ang faith niyo. Okay? Music at Happy Your Heart, Ate Marie. Nasaan ka na? Ayan, yung pagbaba nung kay Love. Ayun sa pagbaba. Sabi niya, Tearful po yung team song. Sobing pa yung story ni Miss Ladim. Silent suffering po ako. Dumaan din po ako sa sakit at matinding problem noon na tinatanong ang Diyos. Pero na-learn ko ang kumapit sa Diyos in the absence of my family. Iyak ako pero tago sa Lord na lang umiiyak. Hanggang sa di na ako nagtatanong ng why Lord, kundi claim ko yung Great is thy faithfulness. meron pa wounded din po ako, pero if I thought na wounded of Jesus, blessed pala ako. Kasi by His wounds, I am healed. Ayan. With the strong faith in the Lord, nothing is surely impossible to the Lord, whatever circumstances. Salamat po sa life ni Mr. at Miss Ladim na patunayang ang Diyos ay buhay at puno ng pag-asa sa tunay na nananalig sa Diyos na dakila. Mula yan kay Music at Pure Heart. And from Lucila, talagang blessing po ang mga tao na Miss Evelyn. May kilala rin po ako na katulad niya. Naging blessing po talaga siya sa maraming tao, lalo na po dito sa MCBC Magdalena Laguna at sa mga iba't ibang churches. Si Kuya Jonaver, si nanay daw na-diagnose with stage 2 pero ayaw magpa-chemo at ipag-pray daw natin. Okay? Yung iba kasi, yun nga, dahil sa mga storya na masakit ang chemotherapy, natatakot po sila. Ang ganda po ng topic today. Surely it will be very inspiring for every listeners today. From Mark Abo. From Winnie naman,
Okay. We really need info, help, counseling, advice from experts like you all. Hindi po namin alam ang gagawin, so i-check natin yung kanyang message. I'm a listener of Family Matters and almost all programs and supporting breast cancer awareness campaign. Really, our God is a possible God. God bless you more, Miss Evelyn and your family. From Francia Garcia. Thank you. Ate Evelyn, looking back, naisip mo na ba, may paliwanag na ba kung bakit feeling mo ay pinadaan ka ni Lord dun sa stage na yon? Oo naman. Nung nagpapagaling pa lang ako, naisip ko, this is the permissive will of God sa buhay ko kasi na-realize ko bago pa lang ako magka-cancer, this was my age and it was the peak of my career. So, dahil sa tumataas yung position ko sa kumpanya namin, meron din siyang mga opportunities na sobrang nakaka-excite na like I travel to Europe. So, I travel to Asia. So, parang parati akong umaalis. So, nawala na ako ng time talaga sa... Jet setter. Oo, nawala na ako ng time sa ministry. Hindi na ganun kainit. So, parang mas binigyan ko na ng weight yung trabaho ko. And then, sa promotions na sunod-sunod din na nakuha ko sa career ko, nagkaroon naman kami ng problema ng asawa ko. Siyempre kasi, at that time, naniniwala ako na kailangan independent ako. So, hindi ko kailangan ng kasama para magmaneho para sa akin. Kaya ko, ako lahat. Kahit saan ako pumunta, kahit 10 oras ng gabi, ako lang. I will drive a car and then I will go home by myself. Ganun yung naging ugali ko. So, nung nagkasakit na ako, parang pinaisip sa akin ni Lord na kaya niyang kunin yung trabaho ko anytime. Na-realize ko, oo nga naman, nung nagkasakit ako, kung kinuha na ako ni Lord, wala na rin yung career, wala na yung trabaho. Parang sa isang kisap mata, pwede pala talagang kunin ni Lord ang lahat-lahat sa akin. So, dun ko na-realize na kailangan ko palang danasin to para ma-realize ko na hindi ko rin narating yung kung saan ako ngayon dahil magaling ako, kundi narating ko yon dahil mahal ako ng Diyos at itong biyaya niya sa akin. At dahil doon, na-realize ko din na itong pinakamalaking realization na nangyari sa akin, that I really have to submit to my husband. Na parang sabi ko, dapat sa parang simula ngayon, parang ganon, kailangan I have to be very submissive to him. Na yun na nga yung nangyari dahil naoperahan ako, tapos sa kanang kamay yung affected, yung kotse namin manual. So, kailangan mag-gear ako, di ba? Dahil nandito yung tahi, hindi na ako makaka-gear. So, kailangan ko na ng kasama. Parang ganon. So, ang nangyari, simula umaga hanggang kasama na kami. So, parang pinaglapit talaga kami ni Lord sa isa't isa ngayon. Unlike dati, parang uuwi ako, madaling araw, tulog na siya. So, wala na kami masyadong pag-uusap. Then, minsan may mga problema sa opisina na nadadala ko sa bahay. Tapos sinasabi ng asawa ko, naku, ang laki-laki ng opisina nyo. Bakit biglang lumiit? Ibig sabihin pala nun, yung opisina na sa bahay na rin namin. Parang gano'n. Okay. So, dahil doon... In-slow down ka talaga ni Lord. Oo, in-slow down niya ako na I have to prioritize Him more than anything else. Doon ko na-realize na put God first. In all the time of my life, I have to put God first. Gaano ka ka-thankful na talagang si Kuya Louie ang ibinigay sa'yo na lifetime partner na super supportive, baga matahimik siya at hindi expressive, di ba, dun sa inaasahan mo? Ang asawa ko kasi is a man that believes in action is better than words. Pero ako naman, words are better than action. So, pwede na rin yung words ko tsaka yung action niya. Pagsamahin na lang namin. Ganon. Even now,
when you look at my Facebook, I always say, I appreciate my husband very much. And parati ko din pinopost sa Facebook ko that I'm so thankful that God gave me Louie to be my husband. Kasi, I think he is the perfect man for me. Kahit na, parang 20 years ago, marami ding nag-o-oppose na, hindi siyang tamang lalaki para sa'yo. Pero after 7 years of being married, at sabi din ng mga anak ko, perfect talaga kayo ni Daddy. Even my daughter will say, alam mo, Perfect match. si Daddy ang ang ideal man ko, sabi niya. And then yung anak ko namang lalaki, sinasabi niya, pag nag-asawa siya, kailangan makita niya yung qualities ni mami niya dun sa girl na papakasalan niya. So, parang nakakatuwa, Ang ganda diba? naman. Oo. Mula sa mga anak mismo, marinig na ganon, Ate Marie, di ba? Greatest compliment. Oo, na maibibigay o matatanggap. Oo. O sige, Kuya Louie. Sige, galit na tayo pagkatapos mo sagutin. Hindi mo na siya pagsasalitayan. Oo, hindi na kita kwentuhin mamaya. Ngayon na lang on air. Since hindi ka madalas magsalita, ayan, ano ang message mo para kay Ate Evelyn? Hindi na nga siya magsasalita. Titingin na lang. Nag-iisip pa eh. Sabi mo nga, man of few words eh. Message ko sa kanya, hindi ako magbabago. Hindi, gusto ko magbago ka na. Sa pag-suporta sa'yo. Sabi nga doon sa kanta, kahit maputi ng ating buhok, tayong dalawa pa rin. Sabi nga yun na. Man of few words. Man of few words. Pero di ba, love na love ka. Ramdam na ramdam mo naman yan. Di ba? Paggabi pala, tinitingnan ka niya, pinapag-pray ka niya, iniiyak ka niya sa Lord. Kaya naman, natanggap mo din yung complete healing. Yes. At Yes. all clear. All clear. After 5 years kasi yung declaration na that you are cancer-free. So you have to pass all the test para sabihin ng oncologist na cancer-free ka na. So now is my 8th year actually. So nung last birthday ko nung September 30, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga ito yung 8th birthday ko na na-survive ko yung cancer. Yeah. Paano po nito binago ang buhay ninyo? Mula sa experience po na yon. Yun na nga, unang-una, ang family namin ngayon is talagang Christ-centered. So kung ano man yung mga gusto naming gawin sa buhay, mga plano namin, nilalapit muna namin sa Panginoon. And then, ngayon, meron na talaga kaming regular na devotion in the morning para patuloy akong ingatan ni Lord sa anumang metastasis, di ba? Kapag galing ka sa cancer, so parati kong pinapanalangin sa Panginoon na hindi ako magkaroon ng metastasis mula sa ulo hanggang sa talampakan ko. Ganon. And then, kung ano man yung mga iba ko pang, parati ko rin sinasabi kay Lord na sana wag masayang ang pangalawang buhay ko. Kaya gusto ko pa mas maging mainit pa sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sa church namin ngayon, we participate sa couples ministry, sa ladies fellowship, tapos siya usher sa church namin. Man of few words, pero usher siya. Kuya. Kasi Dinadaan mo na lang sa Sa ngiti. Galing. Oo. So yon, at yung mga anak ko din, nasa ministry din sila. Siyempre si Brian, kids staff teacher. So yon, patuloy kaming pinagpapala ng Diyos. At patuloy niya kami binibigyan ng kalakasan. Kaya talagang magagawa lang namin ang pasasalamat sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. At Ate Evelyn, ano naman ang mensahe mo para kay Kuya Louie? Mahal na mahal ko yung asawa ko. I love you, Dad. Love you too. Ba't nagsasalita ka ngayon? Ako lang mahal na mahal ko ang asawa ko. Sabi ko nga, he's the perfect guy for me. He is parang yung in our marriage,
in sickness and in health, in richness and in poorer, parang kami pa rin yung magkasama. Hindi niya ako iniwan. And then, sabi ko sa kanya, siguro ako till life after death, I will still love you. Yun. Speechless. Yun lang sabi ni Kuya Louie Nax. Okay. Nakaka-bless po si Sister Evelyn at yung mister niya through thick and thin talaga. Kapit kamay pa din sila. God bless po sa family and keep on holding onto your faith to God, sabi ni Raquel Manisio. Sa iba pang mga messages natin, Ate Marie, dito sa ating fan page. Itong kay Nerissa. Good day po sa mother side ko po. 7 silang magkakapatid, puro girls, at 4 po silang nagkaroon ng breast cancer, kasama na po doon mama ko. Yung eldest po nila, hindi nag-survive kasi hindi niya pina-opera. Second po nagkaroon si mama, at tanggal na po isang breast niya. Third na nagkaroon, yun second po sa bunso nila breast cancer. Eventually, 2 to 3 years, umabot sa reproductive system cancer din at dumating sa punto na, pinutol pa yung intestine niya. Mga 5 months lang po yun. Hindi din siya nag-survive. Last year lang po siya pumanaw. 4th po nagkaroon ng bunso po nila. Second breast. Dalawang breast po yung natanggal naman. Oo. After 3 years po ngayon, bumalik yung cancer niya. At ngayon nakaschedule para sa series of chemo. Sa part po ng mama, 16 years na po at sa awa po ng Diyos, talagang hanggang ngayon po, surviving pa siya. Salamat po talaga sa kanya. Sa mga tita ko, yung bunso, please pray nyo din po siya na malampasan niya ulit po. Kasi nasa stage 4C po ata. Sabi talaga kasi Ate Marie ng mga doktor, talagang namamana. Ayan, kung nasa family natin, dapat mas increase talaga yung awareness natin. And by the way, yung Kasuso Foundation dito sa may East Avenue, dahil nga Breast Cancer Awareness Month ngayon, nag-offer sila ng murang mammogram lang, 500 pesos. Diyan po sa may East Avenue Medical Center sa Quezon City. Okay, dito naman sa inbox natin sa 2299. Heidi, sino po ang mga speaker nyo today? Si Ate Evelyn po, Ladim, at ang kanyang mister na si Kuya Louie. Naiiyak po ako kasi yung brother-in-law ko may stage 4 cancer. Sabi po 6 months to live na lang. Ayan, maliliit pa daw yung mga anak and please pray for him. Before the end of the program po, magkakaroon po tayo ng prayer time. Okay, napaiyak po ako habang nakikinig kasi naalala ko po yung hirap naming mag-asawa nang maoperahan ng baby ko. 13 days pa lang po siya nung maoperahan. Ayan, so napakasakit talaga, Ate Marie, pagka isang mahal natin sa buhay, yung nagkakaroon ng hindi lang basta't ubot sipon na karamdaman, yung matinding karamdaman. Meron pa bang mga messages, Ate Marie? Nabasa na yata natin Itong kay Chris, Lola. Chris? Ang banda itaas? Baba. Banda ibaba? Oo, Ate Marie. Pababa na tayo. Itinataas ko kasi dahil nabasa ko na ibaba baba. Chris, Lola. Chris, Lola. Ako na lang. Ang ganda po ng topic nyo. Nakaka-relate po ako. Ang husband ko po nagkasakit. Almost a year. I-refresh mo, Ate Marie. Bago na-detect yung sakit niya, nahulog sobra ang katawan niya at pinaghihinalaan na may cancer na po siya. Kaya po di kami bumitiw sa Lord. Lalo po kaming kumapit at umasa sa Lord. Ngayon po ay nakasurvive na ang husband ko at nagpapagaling na po siya. Ito po yung wife niya. Okay, and lastly, may God continue to use your life, Ate Evelyn, to encourage all the listeners. God bless po. God is always in control sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. From Cheng De Vera Tripon. Sa Facebook natin yan. Siguro, Ate Evelyn, bigyan mo naman ng words of encouragement. Yung iba na ganito yung pinagdadaanan ng kanilang pamilya sa ngayon. Para po sa mga listeners ng Family Matters na kung meron po kayong pinagdadaan ng karamdaman ngayon like breast cancer, unang-una po sa lahat ay magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Talagang siya lang po ang makakapagbigay sa atin ng healing, for He is our great healer. At then, kung meron din po tayong pinagdadaan ng difficulty sa, let's say, sa mga financial, sa mga expenses, God is also our great provider.
nangyari po yan sa buhay namin, na madami kaming kailangang gagastusin, pero pinakita po talaga ng Diyos na nariyan ang kanyang kamay at kailangan kumapit lang tayo. And then, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, di po ba may pag-asa? At gawin lang po natin talaga ay, gusto ko pong ibigay sa inyo yung favorite verse ko, Isaiah 41:10. Sabi po niya, "So do not fear, for I am with thee. Do not be dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of thy righteousness." Alam niyo po, every time tinuturukan po ako ng injection sa chemo ko, yan po ang ginagamit, ang pinagpipray ko sa Panginoon. Tapos alam niyo po, totoong-totoo, nare-relieve po yung pains. At meron pa nga po akong ilang shots ng chemo na talagang hindi po ako sumuka, na talagang sobrang lakas po ng katawan ko. There's power in God's words. Manatili lang po tayong nakakapit sa kanyang kamay. Yun lang po. Thank you very much. Napakaganda. Yan po, Isaiah 41:10. Yun po yung Bible verse na kinote po ni Ate Evelyn na talagang pinanghawakan niya, at napatunayan naman po natin na hindi siya binigo ng Panginoon. Binigyan siya ng kalakasan at ngayon, panibagong buhay. At ginagamit po ito para mag-share din ng panibagong pag-asa. And actually, si Ate Evelyn, kung san-san din po siya nag-i-speak, nag-share ng kanyang testimony, even sa mga kababaihan dyan sa Women's Correctional, ay na-inspire na rin po sa kanyang storya. Sabi nga po niya off the air, every birthday niya, ini-spend na po niya ito ng hindi lang simpleng mga birthday party na party lang. Oo. Ngayon ay sineshare na niya yung blessing at panibagong life na binigay sa kanya ni Lord. Yan. Thank you, Ate Evelyn. Thank you, Kuya Louie. Salamat din sa pribileyo na pag-invite sa amin dito. Sana maulit. Gusto na niya ngayon, ha? Kuya, ha? Joke lang. Para ka palang diesel, ha? Nagpainit ka lang. Pero, Kuya Louie, seriously, nakita natin doon, Ate Maridiba, yung importansya ng support, solid support ng husband or ng ibang members of the family. Diba? So, Ate Marie, prayer time po muna tayo. Sige, tayo manalangin. Ama namin, lubos po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Dahil alam po namin sa pamagitan ng testimony ni Evelyn ay walang imposible sa iyo. At ikaw ang siyang Diyos na nagpapagaling at humihipo sa lahat ng karamdaman. Kaya nilalapit po namin sa iyo ang lahat ng mga tagapakinig na mayroong problema sa kanilang sakit na cancer. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob. At lalo tigit ikaw magpo-provide maging ng kanilang pangangailangan. Dalangin po namin sa iyo ang mother ni Pastor Luklukan. Ikaw po ang gumabay sa kanilang buong pamilya kung ano ang kanilang gagawin. Ganun din po para doon sa mga iba pa na nagsipagpadala ng message na mayroong mga dalahin dahil sa mayroong cancer sa pamilya. Ikaw po ang siyang umalalay. Ikaw ang magbigay sa kanila ng pag-asa na maaring manghawakan at lumapit sa iyo. Ama, dalangin din po namin sa iyo si Louie at saka si Evelyn. Patuloy mo po na i-bless. Patuloy na gamitin mo po sila for your glory, na kanilang patuloy na i-declare ang naging kabutihan mo sa kanilang journey. Maraming salamat po at ikaw po ang gumabay sa amin sa buong maghapon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako, maraming salamat, Ate Evelyn and Kuya Louie Ladim and Ate Marie.